honestly, hindi ko talaga alam na bawal pala mag-video. Sabi ko hindi ko alam, I didn't know. Nagpakumbaba na lang ako kasi ako naman may kasalanan, di ba? Hello, good morning. So, time check, it's 5:15 in the morning, UAE time. So, tinan nyo, maganda yung buwan today. Ayan, so may buwan pa. So, tatanungin nyo o magtatanong kayo kung saan ako pupunta, kung bakit wala akong tulog. Sobrang wala akong tulog today. Kasi ngayon yung last day ng visa ko. So, mag-exit tayo. Pupunta ako ng Oman. This is my first time na mag-exit. May konting kaba. Tara, let's go. Samahan niyo ako. Papunta ako ngayon ng metro. Punta ako yung Union kasi doon yung pick up ng bus. So, yung alis ng bus is 8 pa ng umaga. Pero doon sa booking kasi, kailangan daw at least an hour and a half before yung alis. Kailangan nandun ka na kasi first come, first serve. Buti na lang, sobrang lapit ng metro station from our flat. Like 5-minute walk, and then from Salah Al-Din Metro going to Union, less than 10 minutes. Ganon kabilis. Sobrang convenient mag-travel using metro. Ito na ako sa Union Exit 2, pero hindi ko alam kung nasan dito yung bus. So, maghahanap pa talaga ako, no? Mag-uumaga na, kaso hindi ko alam kung saan ako sasakay kasi hindi siya malinaw dun sa instruction. So maraming tao dito ngayon nag-aantay ng mga bus or coaster. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung sasakyan, kung bus ba talagang malaki or minibus, hindi ko sure. Nakasakay na ako ng bus. So, inabutan na ako ng araw. So, alis na ng mga 8 ng umaga. So, tapos na rin ako mag-present ng aking mga documents. So, ipapakita ko sa inyo yung bus. So, okay naman. Buti na lang. Anyway, so, I will update you later. So, I'll see you in Oman. Kanina pa ako namamanghad sa mga tanawin dito actually. So, just a quick update. Lagpas lang namin ng border. So, nagpakita kami ng mga passports, yung visa, ganyan. And
Ngayon, papunta na kami sa accommodation. Grabe, nakakamangha talaga siya. Alam mo yung dating nakikita ko lang to sa sa mga pelikula, sa mga palabas. Pero, shit, nakikita ko na siya in person. Para siyang dagat na walang tubig. Ganun yung itsura niya, tinan mo. Maganda siya pero nakakatakot at the same time. What if sinalvadish ka lang dyan, tanapon ka sa desierto? My God. Gutom na ako. Hindi ko magawang magbukas ng pagkain dito kasi syempre nakakahiya naman na maangamoy yung pagkain na dala-dala ko. Napaka-insensitive ko naman sa part na yun. Kaya magtiis tayo ng gutom. Mamaya na lang pagdating sa accommodation. Alam niyo ba, yung tulog ko siguro is mga 30 minutes lang yun. Kasi usually yung tulog ko dito, sa Dubai, either alas 4 or alas 3 ng madaling araw. Nag-alarm ako ng 4. Siyempre, natulog pala ako mga 3:30 yata or alas 3, parang ganun. Good luck. Sabi ko, matutulog ako sa biyahe pero wala. Gising pa yan ng backline. Ang gagawa natin. Kaya ito, pinapanood ko na lang yung mga tanawin sa labas. Ikita nyo ba? So, nasa gitna kami ng disyerto. Mga kaibigan. Diba? Grabe. So, hindi ko alam kung anong oras kami makakarating dun sa accommodation. Kasi medyo natagalan kami dun sa border kasi nag-check pa ng passport, ng visa, tapos chinek yung mga belongings namin. Ganda na, no? Oh my gosh. Perfect. Ayun, so kaya medyo natagalan. Pero okay lang naman. Whew! Finally, after nearly 7 hours na biyahe from Dubai to Oman, nakating na kami sa accommodation. Long, exhausting journey, and the fatigue hits all at once. Hay, kapagod. Halo-halo yung nararamdaman ko. Gutom, antok, naiihi, ay ewan. At syempre, may mga nakilala din akong mga kapwa Pinoy na nag-exit din. New faces, same stories. Pagsapit ng gabi, nagkayayaan na kumain sa labas. A simple plan becomes a small adventure. Buti na lang, may instant tour guide kaming kasama, nakabisado ang lugar. Medyo madilim at medyo may kalayuan din pala. Pagbalik sa accommodation, hindi pa rin talaga ako nakapagpahinga. Siguro, naninibago ako. Kaya tumambay na lang kami sa labas at nag-food trip ulit hanggang sa lumalim na ang gabi at may nakilala kaming ibang lahi na nakijoin na rin sa amin sa pagtambay at nagsayawan pa nga ni... Kakatapos lang namin kumain. Ngayon pabalik na kami ng accommodation. And luckily, thank God, kasi yung visa ko approved na siya. Wow! So, pagbalik namin ng accommodation, mag-book na ako ng bus pa uwi. And pabalik na ako ng Dubai. Yung weather dito sa Oman is parang Pilipinas lang din. Pero medyo malamig sa Dubai. Ayan. So ito sa Oman. Mga kasama ko. Ayan. Hello! So it's 4 in the afternoon dito sa Oman. So dito yung accommodation namin. And nasa tabi lang kami ng daanan.
So dapat ngayon yung balik namin ng Dubai. Kaso yung mga nakilala ko rin dito, sabi nila is mag-extend pa ng isang araw. And today is pupunta tayo ng beach kasama sila. Kasi yung isang naging friend ko rin kasi dito, matagal na rin siya sa Oman. So alam niya yung mga pasikot-sikot. So siya yung mag-tour sa amin. So tara, samahan niyo ako. Let's go! we follow them, okay? We follow them. We're going to the beach. Follow me, parang ganun. Okay. We follow You know the place? No, we follow them. We don't know where we're going. O siya, change plan tayo. Na para bang ayaw nang bumalik ng Dubai? Charot. Kaya tara, samahan nyo kaming pumunta ng beach. Para mas mabilis makarating, sumakay kami ng taxi. Siguro mga 20 minutes din ang biyahe papunta. Habang nasa daan, ang gaganda ng mga tanawin. Tahimik, malinis, at parang bawat kanto may sariling kwento. At pagdating namin sa beach, grabe. Breathtaking bay. Parang postcard. Dagat, ang buhangin, ang mga bato, pati hangin, sobrang sarili. Tanaw mo na halos yung Iran. Charot lang. Pero seryoso, ang ganda talaga. Yung ibang mga kasama ko nga, nanghuli pa ng mga crabs. Tuwang-tuwa sila. Pero syempre, pinakawalan din after. Iba yung vibe dito. Walang pagmamadali, walang ingay, walang pressure. Parang kahit sandali, nakahinga ka ng malalim. We made it to the beach. So hindi ko alam yung pangalan ng beach. Pero kanina kasi sinabi nung taxi driver yung pangalan. Pero I'll ask Jay later. Pero sobrang ganda dito. Tingnan mo. Ang sariwa ng hangin, sariwang-sariwa. Kakapanibago na makapagdagat ulit. Kasi yung last na dagat ko sa Pilipinas pa. So sobrang ganda. Tinatawanan sa mga bangko. Tinatawanan ka. Hey! You have ball? Volleyball! We do volleyball! Let's play volleyball! I find it weird lang dito sa sa beach ng Oman kasi doon lumulubog yung araw. Yan yun. Doon lumulubog yung araw. Hindi dito mismo sa pinaka-beach. Pero anyway, wala tayong may reklamo doon. Sobrang ganda pa rin ng lugar. Masaya pa lang mag B2B. May makikilala kang mga ibang tao na kasing kulit mo din. Tapos yung, alam mo yung tipong totally strangers kayo na magkakasama kayong lahat, tawanan, kumakain,
sobrang cute lang sa pakiramdam. And I will truly cherish this experience. Sabi Taray, my cow. And since napagod yung mga tao sa pagpunta sa beach, we decided to have our dinner sa Omar's restaurant. Masasabi kong sobrang sarap ng mga pagkain nila dito. If you're a fan of mandi, biryani, and other Arabic food, sobrang sarap dito guys. At kinabukasan, nag-book na ako ng bus pauwi ng Dubai. It's another 5 to 6 hour travel. Ayan, so pabalik na kami ng Dubai. So kakatapos lang namin mag-stop over. So ayun, buti naman naging smooth naman yung pag-exit and then yung re-entry. So baka darating ako ng Dubai ng mga 10 or 11. So thank you Lord, naging safe yung pagpunta ko sa Oman, pagbalik. Finally back here in Dubai, United Arab Emirates. So ayun, I'm back sa Dubai. Medyo mabilis lang yung biyahe pabalik from Oman to Dubai. Walang pila sa immigration ng border ng Oman, UAE. Kaya mabilis lang. Finally! So nagstay kami ng 3 days, 2 nights doon. And masaya naman actually kasi may namit akong mga bagong may mga bagong tao ko nakilala, di ba? Alright, so thank you so much for joining. Sana nag-enjoy kayo sa munting vlog ko sa Oman. So see you again next time. And salamat sa panonood. Bye-bye! Medyo napagalitan lang ako kanina nung driver na tong bus kasi honestly, hindi ko talaga alam na bawal pala mag-video or mag-take ng pictures within the border. Ang alam ko, sa loob lang ng immigration office bawal. Pero paglabas pala ng border, paglabas mo ng office within the vicinity, bawal pa rin pala. Sabi ko, hindi ko alam, I didn't know. Tapos parang pinapagalitan na niya ako kanina. Tapos nagpakumbaba na lang ako kasi ako naman may kasalanan, di ba?